Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is healing. So, kapag sinabi pong healing is a gift of the Holy Spirit that brings restorations to health as a foretaste of the complete freedom from sickness and pain that Jesus secured for us through His death and resurrection. While physically healing is not guaranteed in every situation, it points us to the final healing we will receive in glory. It reminds us that God cares for our whole being, body and spirit. So, ayon po sa Isaiah chapter 53 verse 5, but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishments that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. So, ayon naman po sa kanyang, dumako naman po tayo sa ating katuruan. Sinasabi po dito na we need emotional and physically healing. So, kailangan daw po natin ng emotional at physical healing. So, minsan sa buhay, nasasaktan tayo. Puso man ito or physically nating pangangatawan, maaaring galing sa trauma, stress, sakit, o pagod. So, kailangan natin ng pahinga at kagalingan para makabangon at magpatuloy. So, next naman po is we need spiritual healing. So, kailangan din natin ng spiritual healing. So, kapag malayo na tayo sa Diyos, so parang may kulang sa puso natin. Ang spiritual healing ay pagbabalik sa Kanya, sa panalangin, pagsisisi at pananampalataya. Ito natin maranasan ng tunay na kapayapaan. So, next po is we need relational healing. So, kailangan din natin ng relational healing o pagkakaayos ng mga relasyon sa pamilya, kaibigan o kapwa. Minsan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawan o tampuhan. So, kailangan natin ng pagpapatawad at pakikipag-ayos para muling mabalik ang pagmamahalan at pagkakaibigan. So, dumako naman po tayo sa ating applications. Be an agent of healing. So, maging instrumento ka ng kagalingan. So, tulungan mo ang ibang taong sasaktan. Makinig ka sa kanila. So, kumbaga damahin mo sila. Minsan, simpleng presensya lang natin ay malaking tulong na. So, next is be a conduit of Christ. So, maging daluyan ka ng pag-ibig o kapangyarihan ni Kristo. So, hayaan mo yung gamitin ka ng Diyos para may pakita sa iba ang kanyang pagmamahal, habag at kapatawaran sa pamumuhay mo. Makita nila si Jesus. So, last naman po is be a peacemaker. So, maging tagapamagitan ka ng kapayapaan sa mga alitan o gulo. Huwag makisali sa kaguluhan. Sa halip, tumulong kang ayusin ito. Maging tulay ka para magkaayos ang mga nag-aaway. And ayun lang po, maraming salamat.